lugar mo. And kung nalala niyo po yung aking pinahagi doon, if you guys for Acts chapter 2, verse 42, doon ay naalala natin or na-remind tayo ng salita ng Diyos na yung mga unang Kristiyano, the NT believers or the NT New Testament Christians, no? Especially in the book of Acts. Isa yun sa mga pinaalala sa atin kung gaano nila pinapahalagahan yung salita ng Diyos. Na ngayon, ito ngayon yung wala na sa 21st century Christian. No? Kumbaga, if we try to looking back from the book of Acts at i-compare natin yung mga Kristiyano ngayon at nung panahon nila, ang layo po ng damdamin pagdating po doon sa paghawak at pagsunod sa salita ng Panginoon. In fact, during the time, mas mahirap po ang buhay nila. It's hard to live in their time. Pero sa atin ngayon, hindi ganun kahirap. Diba? Kasi wala naman talagang persecution tayong nararanasan. Diba? Wala mga persecution tayong nagsasabi sa atin na papatayin ka pag ikaw ay nagsamba kay Kristo. Wala pong ganun sa ating panahonan. Kaya, na-remind tayo doon na we need to go back to the New Testament Christianity. Okay, so manalangin muna tayo before we proceed sa ating pag-uusapan ngayon. Let's pray. Father in heaven, once again, salamat po sa kabutihan mo sa mga oras pong ito, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Tunay, Panginoon, tinawag mo kami, pinaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, pagbabago, Panginoon, nagsimula sa aming kalooban. And to give us, Lord God, a new life that we can worship you and honor you. Thank you, Lord God, for that new life that we have. And let that life, Father, na aming po na-receive sa iyo, Panginoon, ipatuloy din namin, Panginoon, na ma-share ito, ma-testify sa ibang mga tao na kailangan din ng buhay nito, Panginoon. Give us, Lord God, courage to share this. Not just we know something for you, Lord God, but we experience really your goodness and your faithfulness and your love, O God, and your Holy Spirit sa buhay po namin. Kaya sa mga oras po ito, minsan pa, patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan, bigyan, Panginoon, Lord God, ng katalinuhan para maunawaan ang iyong salita, Panginoon, sa mga oras po ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon po ay dadako pa rin tayo sa aklat ng mga gawa. Let's open our Bible in Acts chapter 1. Simulan po natin siguro basahin ito from verse 1 hanggang verse 8. Or extend natin hanggang verse 11. Ayan. Basahin ko po sa New International Version. Just say amen. Panandun na po sa Acts chapter 1, verse 1. Okay? Sinasabi dito ng salita ng Panginoon, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day He was taken up to heaven. So ano sinasabi ng Acts na yun? So, the book of Acts is informing us right now what is the highlight scenario ng pangyayari kay Jesus nung siya ay nagsimulang magturo at bigawin siya sa lupang ibabaw. Ito yung sinasabi ni Apostle ni Luke. After giving instruction through the Holy Spirit to the apostles He had chosen. Verse said, after His suffering, He showed Himself to these men and gave many, sabi nyo nga, many convincing fruit that He was alive. No? Kumbaga, ang Panginoon, nung namatay siya, after 3 days, nabuhay po siya. At according to the book of Luke, the book of Acts, ay nagpakita ang Panginoon at pinrove niya sa mga apostol na siya'y buhay. No? So, ibig sabihin, totoo talaga ang resurrection. Kasi bakit meron tayong account na pwede nating magbasihan. And He appeared to them
over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. No wonder minsan, meron tayong 40 days. Di ba? Pag may namatay, meron tayong 40 days. Maybe, dito mo kinuha yan. No? Sa agenda na yan. Pero, yung kasing 40 days, yung pagkabuhay ni Jesus. Di ba? Hindi naman nabuhay yung patay. Di ba? So, sometimes, no, meron tayong mga practices na ina-accept minsan na hindi naman talaga sabi natin totoo. But why we do it? No? In verse 4 said, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Ang sarap siguro na nakasama ang Panginoon Jesus in a resurrected body, kasama ng mga alagad, and they are eating with them. Ano kayang pakiramdam na papasok ngayon dito si Bongbong Marcos at sabihin niya, oy mamaya sa inyong fellowship makikikain ako. How do you feel? Yung mga mensahero, yung nagpay kami, sino nakasama nung kay Jing, hindi si Jingo yun? JD, sorry JD Hershey to, sino nakasama nun, di ba? Tuwan-tuwa tayo pa-picture, di ba? Kumbaga, ako nga, tinaas ko na lang yung kanyang bike eh. Di ba? Para mapicturean eh. Ibig sabihin, there's something a pride in us na makahalubilo natin yung mga dignitaries na yan. Tama ba? Eh di how much more ang Diyos, ang Panginoong Jesus, no? The giver of life. The resurrected from the dead. Ka-fellowship mo sa isang lugar. Ano kaya nararamdaman ng mga halaga? No? Kumbaga napaka-meaningful ng pinapaabot sa atin ng book of Acts na ito. Ano yung sinasabi niyang command dito? And he gave them this command. Ano yung command? Sabi niya, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me to speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng baptism? From the Greek word baptizo, that you are surrounded inside and you are filled inside and surrounded outside. Yan ang ibig sabihin ng baptizo. Baptism, no? You are filled inside and at the same time surrounded outside. Parang yung barkong lumubog. Yun ang ibig sabihin ng baptizo, ng baptism. So, when you are baptized in the Holy Spirit, you are filled inside and also surrounded. Parang kumbaga sa gold, no? Sa mga jewelry, nilubog ka sa 24 karat na gold. Di ba? Dati kang silver, nung nilubog ka sa 24 karat, pag-ahon mo, 24 ka na. Parang gano'n yung nangyari, no? Kaya, grabe. So, yung word of baptism. Kaya pag tayo ay nabaptize ng Holy Spirit, dati kang, sabihin natin, walang kakayahan, walang magawa sa buhay, but when the Holy Spirit baptize yung pag-ahon mo, wow! Parang ka nang si San Goku, parang ka nang Super Saiyan 5. Di ba? Kumbaga, talagang ibang-iba na yung feeling mo, ibang-iba na the way you look at the world, the people, your work, and everything. Nagbago. Para bang nagkaroon lahat ng meaning. Amen ba? Na dati, boring na sa ginagawa mo. Ayaw mo na lumabas na bayan kasi nga, nabuboring na sa mga nakikita. But when you baptize with the Holy Spirit, everything becomes meaningful to you. Alam niyo ba ang iguana? Meron silang if my memory is right, meron daw silang 360 na color na nakikita. Alam naman nakita ng mata ng tao. Roy G. Biv lang, di ba? Ano yung Roy G. Biv? Di ba? The rainbow, di ba? The green, the white, ito pa nga, nagkakamali pa. Yellow, hindi, black yan, di ba? Pero when you baptize with the Holy Spirit, you will see in a different way this world. Biglang masabi, salamat sa Panginoon, pinanganak ako sa mundong ito. Di ba? So ito yung nangyari. Sabi ng Panginoon, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. In verse 6 said, so when they met together, they asked him, Lord,
are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Kasi nga, binabanggit niya about the kingdom of God. Ano sabi ng Panginoon dito? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Ito yung matindi. So, kumbaga, hindi nyo kailangan alamin kung kailan talaga ma-establish ang kaharian ng Israel. But ito dapat yung nasain ninyo. Sabi ng Panginoon. In verse 8 said, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before their eyes, and cloud hid him from their sight. No, parang after na sinabi ng Panginoon na, but you will receive. Sabihin, bago umalis ang Panginoon sa lupang ibabaw, meron siyang iniwan sa kanyang church. At ang iniwan niyan ay isang makapangyarihan na dapat taglayan ng bawat tagasunod ni Jesus. Amen? Ito dapat yung meron tayo. So right after Jesus Christ said that you will receive power from above, the Bible tells us, the Lord, sabi niya ganyan, He was taken up before their very eyes, and a cloud hid Him from their sight. Kumbaga, meron akong napanood dito na talagang sa TV, parang ang scenario is little by little. Actually, hindi ganun talaga hindi talaga hindi ganun yung yung pagkaka-deliver ng Bible na parang bang umaki siya, unti-unti, nawawala siya sa kaulapan. I think hindi yun yung sabi ng Bible. Siguro ginagawa lang yun for the sake of illustration, for visual, na ano ba talaga yung nangyari. So ito yung sulat ni Apostol Lucas na kung saan binigyan niya tayo ng isang napakagandang account patungkol po sa Panginoon at patungkol sa mga alagad niya. Dito makikita natin sa verse 8, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang mga alagad at binigyan ng Diyos din ang mga alagad ng isang napakalaking vision. Sabi niyo nga, vision. Vision. Ano yung vision? Una sabi niya ganyan, the vision that I will give to you is, first, you start in Jerusalem. Anong gagawin nila? Sila ay they become the witness of our Lord Jesus Christ. Dahil nga si Jesus ay hanggang 40 days lang siya, sinabi niya sa mga alagad, okay, pumunta na ako sa langit. Pero kailangan merong magsasalita sa akin na ako ay nabuhay at ako ay namatay after 3 days nabuhay ako. At you need to tell that to the people in order for them to have salvation. Kaya magsisimula muna kayo saan? Sa Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the world. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon is spread the news that I am alive. Spread the news that I am the King of Kings and the Lord of Lords. Spread the news that I am the answer of a people's life. And as you spread that word, that good news, remember this, I give you the power. Hindi ka nag-iisa. But when you speak the good news of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit is in you. Kaya mga ang daming himala sa araw na to. Hindi nyo ba alam na kayo po'y himala ng Diyos? Na kayo tumanggap ng kanyang salita. Nandito kayo, di ba? Isang himala yan. It is a miracle. Na dating ang buhay natin ay tinatahak yung kasamaan ng mundo ito. But now we are here raising our hands. Praising the Lord. No? Sinasabi natin yung kabutihan ng Panginoon. Hindi ba isang miracle yan?
na ang dating taong makasalanan ay ngayon ay nagpupuri na sa Diyos. Amen ba? This is the miracle. Kaya nga, kung maalala niyo pa yung mga tao nag-share siya ng Ebanghelyo, siguro one of these days, balikan ninyo, pasalamatan ninyo. Because by their life, their time na binigay nila sa inyong buhay, nagkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. That's why, today, nangangailangan din ang mga tao ngayon ng isang mahalagang balita na kung saan balita na dapat nilang marinig. Yan ay ang Ebanghelyo ng Panginoon. So I want to share with you the witnesses of Christ. Boldness in proclaiming the gospel. Meron pa akong napanood sa TV, sa YouTube, sa Facebook. Isa siyang rabbi, I think he's a Muslim. Before, I forgot the name. Sumagi lang sa isip. Alam niyo ba na may isang ganyan in-stop siya habang sinasabi niya the name of Jesus. That guy is a Muslim. But he encountered Christ. Ibig sabihin, totoo ang Kristo natin na sinasamba. Amen? Nangungusap talaga siya. Nagbabago ng buhay. That is a miracle. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin ngayon, we need to become the witness of our Lord Jesus Christ today. Kasi nga, ang buhay ngayon ay paiba na ng paiba. Palayo na ng palayo sa kalooban ng Panginoon. Ang dami ng hadlang para hindi mo na siya makilala. Para bang sometimes ang buhay natin, napupuno tayo ng mga responsibilidad upang hindi natin mas makilala at hindi natin matestify ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And we are now in that moment na parang paano ko gagawin ito. Kaya mga kapatid, it's time for us to recapture ang sinasabi ng salita ng Panginoon. That you and I is a witness of our Lord Jesus Christ. In sharing Jesus to others, is not just because you know something about the Lord Jesus Christ. Kung hindi, what you experience to Him. Mas masarap i-share ang experience kaysa doon sa nalaman mo lang. Alam mo, nalaman ko lang yung kapitbahay ko. Dati pala siyang kulto. Eh ano ngayon, di ba? But if, you know what, experience. Nung pumunta ako ng Maldives, na-experience. Di ba? Mas masarap pakinggan, di ba? Kasi you are involved on the event. Kaya pag sinishare natin yung kabutihan ng Panginoon, ang mga tao namamangha sila. Kasi namamangha, kasi nga yun talaga yung kailangan ng kanilang kaluluwa. Di ba? Even with us, when somebody is sharing his or her faith, na dati pala siyang ganon, tapos ito na nga yung pagbabago ng Diyos sa buhay, di ba namamangha tayo? Kasi bakit isang katotohanan lang yan, na yun talaga yung kailangan ng ating kaluluwa. Uhaw ang kaluluwa natin sa salita ni Kristo. Pero minsan, natatapunan lang ito ng mga responsibilidad ng ating buhay. So nagkakaroon tayo ng diversion. Kaya ngayon, tignan natin ng maigi ang ating sarili kung ano yung mensahe ng Panginoon sa mga oras na ito. The need of witnessing for Christ, especially to this day. Kailangan po mga kapatid na merong magte-testify kung sino si Jesus sa kapanahonan ngayon. We need that. At sino gagamitin? Tayo. Kung meron pong doktor na nakatuklas ng gamot sa cancer, itatago niya ba yun? No. I-spread niya yan. Nasa amin mga kapatid, ibinigay ng Panginoon ang susi o ang sabi nating solusyon ng buhay ng bawat isa. That is to become a witness of our Lord Jesus Christ. Ako naniniwala ako nandito kayo, hindi dahil sa KCPFC. Amen? Lalo na hindi sa akin. Di ba?
Nandito kayo dahil kay Kristo. Amen po kayo? At yan yung ating isi-share, iti-testify sa mga tao na kailangan ito. So, bibigyan kayo ng 4 na bagay kung bakit natin kailangan i-testify si Jesus sa ating kapanahunan. 4 na bagay na mga kapatid. Number 1 is spiritual fulfillment. We need spiritual fulfillment from time to time. Ano ba ang composition ng tao? Alam niyo ba ang composition ninyo? You know our composition? We have the flesh. So, pag may flesh ka, kailangan mong kumain. Kaya kumakain tayo ng adobo, kumakain tayo ng mga anything na basta hindi nakakasama sa ating katawan. Di ba? Why? Because we need to sustain the physical. Kaya 3 times a day kumakain tayo. In fact, iba nga, baka hindi lang 3 times a day. Di ba? Meron yan, umaabot pa ng 7. Di ba? Just to sustain this body, this life. Di ba? Why? Because isa sa kailangan gawin, we need to sustain our physical health. So hindi lang kumakain, nag-exercise din. Di ba? So kailangan natin yan. So pangalawang position ng men is, we have a soul. Sabihin mo nga, kaluluwa. So meron tayong kaluluwa. Ano po yung nakapaloob sa kaluluwa? Para maintindihan. What are the scope of his soul? Okay, so the emotion, the mind, ano ba? The will. Sabihin, may emotion ka, may pag-iisip ka, may decision ka. So that is the so-called person. Kaya ang tawag sa atin is person also. Kasi nga, meron tayong sangkap na nag-decision ka, meron kang intellect, at meron kang will. Meron kang emotion. At alam niyo ba yung mga bagay na yan, kailangan din yan ma-feel. And most of the time, we focus on the physical. Na-let out yung ating kaluluwa. Kaya di ba, pag discouraged ka, guguho na ang buong buhay mo. You know what? According to the research, the modern, the new generation today, bakit mas marami nagpapakamatay ngayon kasi nung time ng mga baby boomers? Why? Ba't marami nagpapakamatay ngayon ng mga tao kaysa nung panahon ng mga baby boomers? You know what? Behavioral psychologists research said that they have a shallow cope mechanism. Pag sinabi mong pangit na siya, magpapakamatay na siya. Wala siyang lalim sa kanyang sarili, ibig sabihin. Pero yung mga tao dati, kaya nilang makipagharapan sa mga taong mga siraulo, kaya nilang maghumarap kasi nga, they have, na-train sila. Sa bata pa sila, sanay sila sa mga putukan ng baril, kaya, kumbaga, yung survival instinct nila is malalim. Kaya sa mga anak ko lahat, pray, Lord, I pray that yung soul ng aking mga anak is mas strengthen sila. Sabi ko kasi kapag malakas yung kanilang inner, kung ano man yung ginagawa nila from this physical world, kaya nila paglampasan niya. Kaya nilang bumalik, tumalino, mag-adjust, kaya nila yan. Kung buong buo yung loob. Eh paano kung yung loob walang lakas? Ang daling ma-discourage. Meron ba nakilala ng mga taong reklamo ng reklamo? Alam niyo ba na sign niya na mahina ang kalooban ng tao na yan? Kasi hindi niya kaya mag-adjust ng sitwasyon kaya nagreklamo siya. Hindi niya kayang tignan yung kanyang paligid in a bright side, but rather he always look up into a dark side. Ibig sabihin, mahina yung kanyang coping mechanism on that moment. Kaya nga, tandaan niyo mga kapatid, na hindi lang physical yung ating pinifeed, even yung ating kaluluwa. Ang tanong ko sa inyo, how do you feed your soul? Kung ating talagang pag-aaralan
ang lahat ng mga nangyayari sa mundo nito, it's lies this beyond this soul. Bakit nag-away? Diba? It in the soul of a person, of a human. Kasi, nagselos, kaya nag-away. Mag-asawa, titignan mo. Pero, sabi niya lang, hindi masarap yung adobo mo. Pero katotohanan nun, deep inside of her soul, meron talaga siya galit. Cover up niya lang yung hindi masarap yung adobo mo kasi nga, di ba? Di ba maraming taong ganyan? They try to cover up something because their soul is not well fed. Kaya mga kapatid, tandaan po natin yan. We need to feed our soul. And the third, if you're a Christian, you have also the Spirit. Ang tanong ko sa inyo, paano natin pinapakain yung dalawang aspeto ng ating pagkatao? Kung nakafocus lang tayo sa physical. Di ba tayo, pag nagutom tayo, talagang gusto mo nang magluto, kumain agad. Nararamdaman niyo ba na gutom minsan ang soul ninyo at gutom na rin ang kaluluwa niyo? That's why the Bible tells us we need the gospel of Christ. Ito yung magpupuno sa ating buhay. Ito yung magbibigay sa atin ng satisfaction para mabuhay tayo ng maayos sa mundo nito. It's very important, the spiritual fulfillment. As a Christian, sharing the message of Jesus Christ is a fundamental aspect of our faith and calling. Ama, sino magbabahagi ng Word of God dyan? Yung mga tinawag ng Panginoon na kanyang mga anak. It's bringing spiritual fulfillment to individual and to the communities. And also, it is a reflex on our obedience to Jesus' command to go and make disciples of all nations. So as we share the message of the Lord, as we share the gospel of Jesus Christ to other people, we are also reflecting ourselves na ginagawa po namin ito kasi bakit? Sinasabi ng aming Panginoong Hesus na kami ay humayo at magdisipulo ng mga tao. So ano bang ibig sabihin ng spiritual fulfillment? Spiritual fulfillment is about aligning one values, belief, and action with a sense of meaning and purpose that resonates deeply within oneself. Di ba yun yun? Ibig sabihin, pag nag-pray ka, you are aligning yourself to the will of the Lord. Spiritual fulfillment. If you're reading your Bible daily, you are aligning your soul, your will, into the will of God. Spiritual fulfillment po. And we need that daily in order for us to be aligned to His will. Kumbaga kailangan magamay natin yung kailangan gawin natin yon para yung ating kaluluwa, yung ating kaisipan, yung ating espiritu ay ma-align doon sa nais ng Panginoon. That's why it's important for us as a church to witness Christ to others because it is aligned also our life to the purpose of what God has called us. Spiritual fulfillment. Napakahalaga po ngayon yung mga kapatid. Di ba dati, nung hindi niyo pa kilala ang Panginoong Hesus, parang ang daming kulang sa buhay ninyo, parang ang dami niyo gustong gawin. But when you start knowing Christ in your life, ano nangyari? It seems like na parang, ito na lang yung gusto mong gawin sa araw-araw. Di ba? Sinasabi lang na, the fulfillment of a person is in the presence of our Lord Jesus Christ. And the rest is just secondary na lang yan. So ano yung pangalawa? The need of witnessing for Christ for this time today. Una, kailangan ng spiritual fulfillment. Next is hope in time of crisis. Bakit kailangan ibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoon? Kasi nga, pag-asa sa panahon ng krisis. If our life is more on dictated by what this world is doing,
anything. Hindi ko sasabing mali yun, mga kapatid. We need to have that. But kung ang buhay natin doon na lang nakatingin o umiikot, remember, those are temporary and transitory. Sino mag-aakala na binabagyo ng Dubai? Sige nga. Sino mag-aakala nga na lubog sila sa baha? Pastor, the children, yes, nangyari, lubog sila sa baha. I have two friends, pastoring in Dubai. Lubog talaga, pinapakita niya sa video niya. Sabi ko, bro, ano nangyari dyan? Pas, inuulan kami. Inuulan? At yung mga gandang, di ba, sabi nga, the pearl in the desert is Dubai. Di ba? Yung mga nagagandang mga sakit, mga Ferrari, mga McLaren, yung mga Bugatti. Ayun, nilubog lang ng baha. Kaya tama siya sabi ng Bible, di ba? Yung kayamanan is nothing when calamity is come. So we need to check our life, ourselves, with regards of aiming of those things in this world. Hindi naman tayo pinagbabawalan ng Bible na huwag tayong mangarap. Hindi yon. But we need to check ourselves. Baka naman sobrang pagtingin mo na doon, yun na yung direction ng buhay mo. And the Bible reminds us right now na pag yun na yung naging direction ng buhay mo at nawala yung mga yun, ano mangyayari sa'yo? You become discouraged. Alam niyo ba yung nangyari doon sa Baguio? Noong nagkaroon ng meron isang company, scammer pala yung kumpanya. Grabe. May nag-invest ng 10 milyon, 25 million, 2 million, at kami naman naloko, 100,000. Tama-tama, parang ako, ang sakit ng damdami ko, pumipila ako na, sabi raw, magbibigay daw ng ano. Tapos, 100,000, tapos pagti ko doon sa katabi ko, 2 milyon, 5 milyon. Parang na-comfort ako, sabi ko, mas malala pala yung mga to. Kasi kami pangako na after 6 months, your money become double. Eh, yun ang gusto ng tao, eh. Kayamanan. Di ba? Ano nangyari? Grabe. Sabi ko nga sa iyo, di ba? The Lord rebuked us. Very. Ang sakit na rebuke ng Panginoon sa amin. Na kami mismo ay na-encourage sa ganung bagay. Wala kami sinisin tao, hindi namin sinisin nag-invest sa amin ng pastor din. But we take the responsibility na this is our fault and let's fix it. Masakit or mga many months, yan kami. Ganun talaga eh. Nahuli naman yung mawa, kaso nga lang, hindi na pwede ibalik yung mga nakuha pera. Yun ang nakakalungkot. Why? Bakit nagkaganon? Because doon sa pangakong mayaman. No? Kaya we need wisdom. So, kaya kailangan natin ng Panginoong Hesus to witness, to testify Christ in our present situation because in times of crisis, meron tayong hope. Diba? Sabi nga ng Bible, diba? Mawala na ang langit at ang lupa pero ang kanyang salita. Diba? Sabihin, we have still hope. Kahit na magkabagyo-bagyo na ang paligid natin. Why? We still have hope that our Lord Jesus Christ at ang kanyang salita ay magiging totoo at hindi kanyang pagpapayaran. Amen ba? Yan ang greatest hope natin. Kaya gusto kong sinabi ni Job eh, I came on earth naked and I will go back to my Lord and God naked also. Di ba totoo naman, pinanganak tayo, wala naman tayong dala eh. Meron ba itong pinanganak na may kasamang 2 bar na ginto? Di ba? Meron ba itong pinanganak kayo, meron agad kayong bahay? Wala naman, di ba? Wala naman, di ba? So, bahay-bata lang yung kasama, di ba? Ay, hindi nyo ba alam ng placenta ngayon? Ay, sabi ka rin. But I mean, the purpose of life, kung tayo titignan talaga is
the Lord called us in this present situation para gawin ang kanyang kalooban. At pangako ng Panginoon naman na sa pagsunod natin sa Kanya, ibibigay naman niya yung pangangailangan natin. Diba? If you sustain the whole universe, napakaliit natin para hindi kahit isustain ng Diyos yung pangangailangan natin. Amen ba? Diba? Kaya, we need to testify Christ to the other people because this is the hope, especially in times of crisis. The next is counterreacting misconception. Alam niyo ba ngayon, napakarami ng misconception with regards for Christianity? Na doon mismo sa loob ng church, nag-aaway-away sila kung ano talaga ibig sabihin ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo raw ay pag lagi siyang pinapakain sa church. Pag hindi na siya pinapakain, wala na. Wala nang Diyos sa inyo. Ang Kristyanismo raw nga ay kailangan lagi nagbibigay. Kaya may mga iba, pag offering mo na pupunta sa siya, nag-ibigay. Inisip nila, bakit magbibigay yung pera ko? Kinita ko yan. Diba? Maraming mga misconception, especially in Christianity. Para naman silang mga tanga, pataas-taas ng kamay. Ibig sabihin, we need to share Jesus Christ sa mga taong ito in order for them to understand what is the meaning of Christianity. Today, we are in the crisis of being a Christian talaga. Kung gusto natin talaga mapaayos ang ating paligid, we need to share Jesus in their life with the power of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, yung ating activities sa church, alam mo, pinag talaga yung mga activities ng KCPFC na maging daluyan ito para patuloy tayong makapagbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. So darating po na ating 3-on-3 basketball. So we will invite Filipino people, no? Sana makapagbahagi tayo ng buhay ni Kristo, may makapag-minister tayo sa mga tao na yun. Let us grab the opportunity to minister to those people. Baka marami dyan talaga, hindi na alam ang ginagawa niya sa buhay. Pero nung pinag-pray mo, biglang binigyan ng Panginoon ng karunungan na kailangan niya pala si Jesus. Wow! Praise the Lord! Ibig sabihin, binigyan mo siya, ipinasa mo yung miracle na binigay siya ng unang Panginoon. You pass the miracle to that person. Napakaraming misconception sa loob ng church. Actually, itatagal ko po yan sa ating pong discipleship training. Bawal pa talaga mahusga. Kasi lang, pag-ikot-ikot sa mga Christian, huwag kang manghusga kasi bawal ang maghusga, do not judge. Totoo ba talaga na bawal manghusga? It's really true that Jesus Christ command His disciples not to judge. Di ba? Yan pa lang, dami na nag-aaway-aaway dyan. If we go back to Matthew chapter 7 or chapter 6, sino yung sinasabihan niya na bakit na hindi dapat nanguhusga? It is the humble person? It's the people who are really love the Lord? No, the Pharisees. The Pharisees. Because the Pharisees judge hypocritically. Hindi dapat ganun panghusga. Huwag tayong maging critical sa panghusga ng tao. Sabi mo, kung nakakamatay lang ang pagsasalita, pag nakatalikod yung tao, marami na tayong napatay. Diba? Ang sasabi ng Bible with regards for that? Did your tongue use for this kind of things? And the same time who praise the Lord? Ang sasabi ng Bible, yung bang bukal na fresh at hindi fresh, iisa ba ang pinangagalingan? Magkaiba. Sabi ni James. Kaya dapat ingat tayo sa sinasabi ng ating mga dila. And the Bible tells us, the Lord Jesus Christ said, what is the abundance of the heart?
the mouth speaketh. Start again in the soul. Tama? Eh dapat talaga yung soul natin maayos eh. Diba? Malakas. Nakaganyan sa atin ng Panginoon para kung ano yung lumalabas sa atin is just a fruit of what inside of us. Kaya maraming, we need to share the Word of God of Jesus Christ nowadays to other people because there is a lot of misconception with regards for Christianity. And the fourth is we need to share Jesus Christ to our present day because of eternal impact. So Christians believe that accepting Jesus Christ leads to salvation and eternal life. So by sharing the gospel, believers aim to guide others toward this understanding and relationship with Christ, impacting their eternal destiny. Di ba? Alam niyo nung nakaraan, yung boss namin, grabe. Paliko kami doon sa may, alam niyo po mga mensayero, yung kinain natin ng, ano ba yun? Yung kinain natin ng burger. McDo ba yun? Oo, ano yun? McDo yun kaya, di ba? Kasi meron dong U-turn eh. May U-turn doon. Anong station nga yun? May U-turn doon eh. Naalala ko yun eh. Tapos, yung pag U-turn namin na ganyan, meron pong 20-wheeler na karga niya is mga bakal, mga scaffoldings. Siguro, ang bigat siguro ng mga nasa 30 tons. Binit ba naman ng amo namin? Paliko na ganyan, binit niya yun. Sabi ko, talagang tumakas yung puso ko sa ulo. Kasi, durog kami talaga doon. Sa liit ng aming sasakyan, 30 tons yung sasagasa sa'yo. Sabi ko, salamat Lord, hindi pa ako marunong magsalita ng Greek. Hindi, sabi ko. Dahil lang ba doon sa sweldo namin, kaya kami makamatay ng ganito. Sabi ko, but you know what, the good thing is, but salamat Lord kasi meron ako eternal life. Di ba? So nakakalma ko sarili, salamat naman kung mangyari yun, eternal life. So, it gives an impact to the people's life when we share the gospel for them. It's an eternal impact. In 1 Peter chapter 2, verse 11 said, Dear friends, sabi ni Apostle Peter, I urge you as alien and strangers in the world, okay, to abstain from sinful desires which war against your soul. Live as good lives among the pagans, and though they are accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day you visit us. Kumaga, parang sasabi ng Bible na, mga kapatid, remember that in this world, we're just alien, we're just strangers. You know the meaning of stranger. Kasi bakit? Nasa ibang, nasa ibang bansa tayo. Di ba? Ang hirap manahan sa mamuhay sa isang lugar na hindi ka taga ron. Katulad natin ngayon, di ba? Sa pagkasalita pa lang, ang hirap na. Ang binapunan ni Peter dito, don't too much attach to what is that place is doing. Di ba? Remember your purpose. Remember God called you to do something, focus on that. Kasi time will come, pagbalik ng Panginoon, dapat na-glorify siya sa mga ginawa mo sa buhay. Our life here on earth is just momentary and transitory. It is not our permanent place. So it is not too much wide. Hindi hindi katalinuhan na tayo ay masyadong, alam mo yun, yung ma-attach sa mga bagay dito sa mundo. Di ba sabi nga ni Apostle Paul, I learned to be content. In richer or in poorer. I learned to be content. Kaya minsan, contentment is the best policy. Sabi nga ng Bible, kung meron ka ng sinusuot, kumakain ka, that's it, that's life. Diba? Ginagawa mo kalooban ng Panginoon, that's his life. And the good news is, the Bible tells us in Matthew chapter 6 verse 33, seek first his kingdom
and His righteousness, and all of these things shall be added to you. Tingin niyo ba, pag talaga tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, papayag ba si Lord na mas mataas yung hindi kumikilala sa Kanya kaysa kanyang mga anak? Hindi ko papayag ang Panginoon. He will provide everything for us. Kaya dapat maging faithful tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. In James chapter 4 verse 13 and 17 said, "Come now," sabi niya ganyan, "you who say today or tomorrow we will go to such and such a city and spend a year there and engage in business and make a profit." In verse 14 said, "Yet you do not know what your life will be like tomorrow." Parang huwag tayo masyadong kumpiyansa sa kinabukasan. Kasi sabi ng Bible, kasi hindi mo alam kung ano pwede mangyari kinabukasan eh. Anong sabi dito? You just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Kumbaga, kung meron tayong ruler ngayon na hawak at yung ruler na yan yung buhay mo sa mundong ito compared to the eternity that God is offering. Parang hindi otherwise na mas piliin mo yung maiksi lamang. Tama? Mas pipiliin po natin yung eternal. So yan yung buhay sa mundo ito. So parang sinasabi natin ng Panginoon na become. Okay? Kumalma tayo. Di ba? Kalma muna. May Diyos. May Panginoon tayo. Siya muna yung ating unahin sa ating buhay. And what we desire in our hearts. Tingnan niyo ba yung pamilya mo na minamahal mo, di ba minamahal ang Panginoon niya? Minamahal ang Panginoon niya. Kaya kung may mga bagay minsan na parang feeling mo, hindi mo na ibibigay, that's okay. Kasi bakit? Yun lang talaga kailan natin eh. I-force ba natin yung sarili na ibigay ko doon sa higit na kakayahan natin? Na minsan, na tayo mismo ay nahihirapan. So, kung ano yung nabigay natin, pagyamanin nila. Matutunan nila magpasalamat sa Diyos. And always pray for them. Sabi sa verse 15, instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live. And also, do this, that, but, unless you boast in your arrogance, all such boasting is evil. Therefore, to one who knows the right thing to do, does not do it to him, it is a sin. Sumata natin mga kapatid yung kahalagaan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo sa ating kapanahonan. Kasi bakit? Ito nabibigay ng spiritual fulfillment. Nabibigay ito ng hope in times of crisis. Nabibigay ito ng counteracting to the misconception with regard for Christianity, and most of all, it creates an impact for eternity. Kaya mga kapatid, huwag natin tignan yung ating pananampalataya na parang just for this place, Lord. No. Napakahalaga yung pagkilala sa ating Panginoon Jesus. Napakahalaga yung ating personal na relasyon sa Kanya sa araw-araw. And nawa, sa iyo pong pag-ugnayan sa Panginoon, isang kasiyahan na dapat sinishare din natin ito sa ibang tao. Kumbaga, yung ating pag-share ng Word of God to other people is just an outcome of the love and happiness and joy that comes from the Lord because ikaw una yung nakakaranas ito. Yun yung maganda po rito. And I believe if you do that to a person with enthusiasm, with love and conviction, that person, you will accept the Lord Jesus Christ. Kasi makikita niya, ito pala ang matagal ko na hinahanap sa buhay. So sa church right now, let us aim to become a witness of our Lord Jesus Christ. Kaya kung meron tayong training na gagawin, and I believe this training magbibigay sa atin ng kakayahan na gawin natin ang kalooban ng Panginoon. So therefore mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, lagi po natin ipag-pray ang ating mga nakasalamuhang mga tao, especially mga Pilipino sa South Korea,
nabigyan tayo ng chance ng Panginoon to share for them or to remind them that there is a God that wants them to be blessed, to give eternity also. Nakatulad po na. Share your experience. Minister to them. Natin sila kailangan, ayahin mo na sa church. Sabihin mo lang, alam mo ba, dati, ang buhay ko hindi magulo eh. Kung ano yung mga nasa isip ko, ba't isang bagay lang ang nagturo sa akin nung nalaman ko ang kahalagahan pala ng buhay ng Kristiyano. Tutunan ko pong kumalma sa buhay. And what I assess right now is, ako lang din pala yung nagbibigay minsan ng pressure sa aking buhay. And the good news is, ngayon pag nanalangin po ako, ang Diyos ko, buhay na buhay, sumasagot sa aking mga panalangin. Di ba? Pag ganyan yung sinishare natin sa ating mga kakilala na hindi pa Kristiyano, I believe they will give them an idea. Sino ba yung Jesus na sinasabi mo? Mukhang kailangan ko rin yan. And by doing that, we are fulfilling now the words of the Lord to share Him to other people. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa oras mo ito. Kabutihan mo sa buhay po ng bawat isa. Thank you for the life that we have in you. Panginoon, salamat po sa mga taong nag-share sa amin ng Ebanghelyo na meron kami ngayon, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, for the being renewed of our life, O God. For being born again, Panginoon. Born in the Spirit. Thank you, Lord, for this life. Ito po yung mahalaga sa amin ngayon, Panginoon. Despite, Lord, na marami rin kami mga responsibility in this physical world. But Lord, may that life that we have grow in according to your will, O God. Thank you, and we honor you in the name of Jesus. Amen and amen. So ngayon mga kapatid, tayo po'y dadako sa isang pagsamba sa Panginoon, ang communion. So habang binabahagi po ang elemento ng communion ni Father Ace at ni Kuya Andy, hayaan niyo po muling basahin ko ang sinasabi ng kanyang salita sa aklat po ng mga Korinto. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Dito po ay pinapaalala ng Panginoon sa atin kung gaano kahalaga ang pag-take ng communion. Sinasabi rito in verse 23 of 1 Corinthians 11, "For I received from the Lord what also I pass on to you. The Lord Jesus on that night was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is a new covenant in my blood. Do this whatever you drink it in remembrance of me. For whatever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'" Then sabi ng verse 27, "Therefore," sabi dito, "whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in unworthy manner." Ibig sabihin, hindi yan binibigyan ng seryoso. No? Just taking the cup and just waiting for the pastor to say, "Okay, kainin natin, inumin." Sabi dito, in unworthy manner, sabi ng Panginoon, will be guilty of sinning against the body and the blood of our Lord Jesus Christ. So may warning. Kaya every time that we partake the communion, let's accept this in a very sacred way. Maybe it's just a simple juice and tinapay lang. Pero pag tinanggap natin yan, in the holiness of our heart, I believe, magkakaroon ito ng buhay sa atin. And sabi nito, "For everyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord, eats and drinks judgment of himself. That's why many among you are weak and sick." Ayan. Kaya maybe sabi na Apostol Pablo, kaya sa inyo, dahil sa inyo kasi, ang nung panahon nila talaga, ang communion talaga ay isang kain talaga yan.
No? Hindi po ganito yung kanilang ginagamit ng mga tasa. Talagang malalaki po yun. No? Kaya kainan talaga. The problem to these believers in Corinthians is ang ginagawa nila, meron nang nauunang humihigo. Meron nang unang kumakain. Hindi sila nagsasabay-sabay. Kasi nga, they take lightly the communion of our Lord Jesus Christ. Ano nangyari po sa believers sa Corinthians? Alam niyo po, isa po sa very problematic church in the first century is the Corinthian church. Kung babasahin niyo po ang 1 Corinthians starting chapter 3, andyan na yun. Mas magaling si Apostol Pedro. Hindi, mas magaling si Apostol Pablo. Sabi naman ng mga iba, kay Jesus Christ lang kami. So inside the church, there is a division. Spirit of division. May mga masyadong spiritual, may mga masyadong mga legalistic, Apostol Paul yan eh. No? May mga masyadong namang mga dogmatic, Apostol Pedro yan, in the Old Testament. No? Ganyan minsan sa loob ng church. Kasi nga sabi ni Apostol Pablo, alam nyo ba't kaya ganyan? Kasi nga hindi nyo siniseryoso ang pag-take ng communion. That's why many of you are weak. In verse 27, that's why many of you among you are weak and sick, and the numbers of you are number of you have fallen asleep. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. When are judged by the Lord, we are being disciplined so what we will not be condemned with the world. So mga kapatid, ang ating pong tanggapin ito na may pananampalataya ang communion. Dahil nais ng Panginoon na siya alalahanin natin hanggang siya ay muling bumalik. Kung tayo man ay dumating sa point na tayo po yung naunang bumalik sa Panginoon, it is okay. Basta nagampanan po natin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. So, ating pong pag-pray, ang tinapay na ito na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Just pray for maybe a seconds or 30 seconds just to accept this bread personally. Panginoon, tinatanggap po namin ang tinapay ito na simbolo ng inyong katawan. We accept this, Lord God, by faith as we eat it. Lord, it brings, Lord God, nourishment, miracle, O God, and refreshment of our soul. Sa pong pag-take ng tinapay ito, no? Saan simbolo po ng iyong katawan. Atin mo sabay-sabay ng kainin ng tinapay. In verse 25, sabi ng Panginoon, in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, and remember." Isang pa, tayo rin paling manalangin before we take the cup as a symbol of the blood of our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa cup na ito na simbolo mo ng dugo. Saan pag-inom nito, Panginoon, ay maranasan mo rin namin, Lord, kayong paglilinis mo sa aming mga buhay. That we become fresh, O God, in your sight. Thank you, Lord, na maging kalakasan po namin ang communion as we take it by faith. At mo sabi-sabi niyo, amen, ang cup na ito. Maraming salamat, Lord, for this communion to remind us, Lord God, how faithful you are sa buhay po namin. Na ikaw, Lord, ay namatay sa krus at nabuhay sa pangatlong Panginoon to give us salvation. We bring back all the glory to you in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pagkakaroon sa buhay. Thank you, Lord. Praise God.
Tumayo po tayo muli at ating awitin natin sa sarili. Tapos po natin ang kamay. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sinasabi ng Panginoon sa Numbers chapter 6 verse 24, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace." In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, receive the blessing of God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat muli sa pagpumpayan ng aming gawain. Salamat mga kapatid sa inyong pagdalo. Salamat sa inyong patuloy na makikisa at pagsuporta sa ating gawain. And meron po tayong mga announcement bago po tayo mag-iwa-hiwalay. So please bear with us. We have tons of announcement po. Okay po? I think Ate Malo will give us the announcement. Before the more announcements, hindi naman huliling sa akin na ating kapatid, si Sister Mina ay ang kanyang magulang, ang kanyang nanay ay sumakabilang buhay na. So nasa Philippines siya ngayon for the, para dalhin sa hulihan ng libing ngayon. So meron po tayong, yes, member siya nung Benevolent Fund Ministry natin, but